AY541AY. Ang aking nakatatandang kapatid na lalaki ay si Yale Lockwood, at nag-aral siya sa First Middle School dati. Anong meron natatakot ka, ba? Ha? Kung ikaw ay, bilasan mo at mawala ka sa aking paningin. O lahat kayo ay patay na karne kapag siya ay bumalik. Panipi. Iniunat ni Franklin ang kanyang leeg at sumagot, ang kanyang boses ay bumang na may pangingibabaw. Well, go F*** yourself. Naging dugo ang mga mata ni Gerald. Tinaas niya ang kanyang paa, at itinapon ang isang malakas na sipa sa tiyan mismo ni Franklin. Agad siyang nahulog sa sahig sa suntok, umiiyak sa sakit. Bagaman maaaring mukhang mahina sa labas si Gerald, siya ay talagang malakas. Noon, medyo mahusay siyang manlalaban noong ipinaglaban niya ang iba kay Zeno. Mas nag-away pa si Zeno kaysa sa kanya. Minsan lang ipinaglaban ni Gerald alang-alang kay Zeno. Talaga, ang parehong mga braso at binti ay talagang malakas. Nang marinig niya na ang kapatid ni Franklin ay si Yale, agad siyang nagalit. Bukod dito, si Gerald ay hindi natatakot sa kahit ano ngayon. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang tool, sumugod patungo sa dalawa pa, at binasag ito. Ang tatlong iba pa ay sobrang payat, at hindi maiwasan na sila ay mabugbog sa isang sapal ni Gerald. Natigilan si Sabrina nang humarap ang eksena sa kanyang mga mata. Sa bilis na ito ng sandali, na nasasaksihan kung paano ang pagkalalaki at bayani ni Gerald, nahanap niya itong medyo kaakit-akit. Gerald, tulungan mo akong bigyan sila ng mahusay na pambubugbog. Sigaw ni Sabrina. Sa kabilang banda, nang makita ni Lily na nag-aaway sila, kinuha niya ang kanyang pagkakataon, kumuha ng isang florera sa tabi niya, at itinapon kay Sabrina. Ang parehong mga batang babae ay nagsimulang mag-away din. Gerald ganap na transform sa isang taong marahas at mabangis. Ang kanyang mga mata ay naging dugo. Sino si Yale? Siya ay kasing ganda ng demonyo sa puso ni Gerald. Dahil sa kanya, hindi naalis ni Gerald ang pakiramdam ng pagkakasisi sa sarili. Pagkatapos ng maraming mga taon, totoo yon, si Yale ang salarin na nakakuha ng isang gang ng mga tao upang hadlangan si Gerald sa pamamagitan ng pag-ikot sa kanya. Bago pinalo siya sa isang pool pabalik sa gitnang paaralan. Nagpunta si Yale sa napakalaking hakbang para sa isang batang babae na gusto niya. Kumilos siya ng walang ingat dahil lamang sa mayaman at maimpluwensyahan ang kanyang pamilya. Bukod, ang kanyang pamilya ay nagkaroon din ng maraming mga sakop. Ito ay pagkatapos ng paaralan ng Ibash nila si Gerald. Ngunit sa kabutihang palad, sa hapon na iyon, dumating si Zeno upang iligtas siya habang pareho silang nakakuha ng isang dosenang lalaki. Ang pangkat ng mga kalalakihan na iyon ay may hawak na mga dumi. Sa buong pag-aaway, na-corner nila si Gerald at sinimulang bugbugin, at si Zeno ay lumitaw sa mismong pagkakataon na may isang kutsilyo sa kanyang kamay. Si Gerald ay hindi mapupuno ng labis na puot kung ang pangyayaring iyon ay natapos doon, at pagkatapos hindi nagtagal, ang pamilya ni Zeno ay nawasak ng ama ni Yale at ng kanyang mga nasasakupan. Ang ama ni Zeno ay isang driver ng truck, ngunit mabilis siyang kumilos sa pangyayaring iyon nang masira ang kanyang pamilya. Ang mga tauhan ni Yale ay nabali ang kanyang mga binti, at tulad nito, bilang tagapagbigay ng sustento ng pamilya, ang kanyang buhay ay ganap na nasira. Matapos maayos ang alikabok, si Zeno ay pumasok sa isang bokasyonal na paaralan. Sa kabila ng pagiging nasa ibang paaralan, nakahanap pa rin ng paraan si Yale at ang kanyang mga nasasakupan upang i-drag palabas si Zeno ng regular sa pader. Sa kabutihang palad, nakilala ni Zeno ang isang kaibigan mula sa isang lipunan na itinuring niya bilang kanyang kapatid, at natutunan niya kung paano ayusin ang mga kotse sa pamamagitan niya. Ito ay kung paano nalampasan ni Zeno ang kanyang mga araw at ganoon ang nangyari sa huli. Ang kapaspalad na pangyayaring ito sa pamilya ni Zeno ay isa ring dahilan kung bakit naging labis na galit si Gerald. Kaya't inaangkin pa ng taong ito na tatawagan niya si Yale na darating at bugbugin tayo. Kaya't dalhin mo, gusto kong makilala ang ina **Sacker din. Kudlit. Umungol si Gerald sa ilalim ng kanyang hininga ng hindi pamilyar.
Napakiramdam ng galit na pinakulo sa loob niya. Hindi na siya nag-alala, patungkol sa iba pa. Oh, ang binti ko. Biglang sumigaw si Sabrina sa sakit. Ito ay nakaaksidente na sinipa niya ang nasirang vase na nahulog sa sahig at pinutol ang kanyang guya. Ang buong Rokas ay naging napakalaking gulo at ang tagapamahala ni Domino ay agad na iniulat ang pulisya sa insidente. Nang mapagtanto iyon, hindi na naglakas loob si Lily na gumawa ng kahit ano. Mabilis niyang kinaladkad si Franklin na nakahawak pa sa kanyang tiyan sa sakit at dumabog palabas ng restaurant sa isang iglap. Sa kabilang banda, ang mga kamag-aral ni Sabrina na naruroon noon ay matagal nang nawala, nalilimos ang kanilang mga sarili sa gulo. Gerald, halika at bigyan mo ako ng kamay. Dalhin mo ako sa ospital upang ibalot ang aking sugat. Kung may peklat, matatapos ito para sa akin. Napangiwi si Sabrina ngunit maaari lamang humingi ng tulong kay Gerald. Kung sabagay, mayroon pa rin siyang matagal na pag-iisip na maaaring ipinaglaban ni Gerald sa ngalan niya ngayon lang. Napakadakot mo talaga, sumpa ni Gerald, na iwan ang iniisip sa sarili. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, tinulungan niya si Sabrina na bumangon at dahan daw ang dinala sa klinika sa tabi lamang upang mabalutan ang sugat nito. Sa kabutihang palad, ang kanyang sugat ay hindi masyadong seryoso, at ito ay isang maliit na hiwa lamang. Sinapian si Sabrina sa kama ng ospital. Nakasandal siya habang nakangiti at tiningnan si Gerald na nagtataka. Bigla siyang naglabas ng isang malambing na chuckle. Anong pinagtatawanan mo? Nakasimangot na tanong ni Gerald. AY542AY. Nagkamali talaga ako ng impression sa iyo ngayon. Tinignan kita, bago pumunta dito ngayon. Para kang laging binubuli noong nasa gitnang paaralan ka. Bukod dito, noong una kitang makilala, naramdaman kong parang ikaw ang uri ng tao na matapat ngunit walang kamangmangan at madaling maisip. Alam mo ba na, ngunit hindi ito naganap sa akin, ang lawak ng iyong lakas kapag nag-trigger ka. Ang tatlo sa kanila ay hindi man nagkaroon ng pagkakataong mag-counterattack. Hindi mo nga alam kung gaano kamabangis ngayon. Napakalalaki mo. Panipi. Ginamit ni Sabrina ang kanyang paa upang ibaluktot si Gerald ng luya. Ito ay totoo talagang nakita ni Sabrina si Gerald sa ibang ilaw. Ngayon, kahit naramdaman niyang medyo hinawakan din. Pangkalahatan, ang mga batang babae ay nagustuhan ng mga lalaking panlalaki, lalo na ang mga nagpalabas nito upang maprotektahan ang kanilang mga batang babae. Talagang may vibe lang iyon ni Gerald. Na, wala kang alam. Hindi ako karaniwang ganito. Umiling na, sabi ni Gerald. Alam ko yan. Kitang-kita ko din yan. Panipi, hinabol ni Sabrina ng bahagya ang mga labi. Tama na yan. Kung okay ka, makakauwi ka ng mag-isa. Kailangan ko pang bumalik sa lugar na iyon. Panipi, tumalikod na si Gerald at aalis na sana. Bakit ka babalik doon? Agad na tanong ni Sabrina. Nawasak ako ng sobrang kagamitan doon. Karapatan lamang na, bayaran ko iyon. Sagot ni Gerald. Hoy, sandali lang, Gerald. May gusto pa akong sabihin. Panipi, may iba pa ba? Gusto ko lang sabihin na medyo mabuting tao ka, Gerald. Ang tono ni Sabrina ay mababa at seryoso ng isang beses. Napangisi si Gerald sa sinabi. Mapait na tawa niya ito at mabilis na umalis. Noong una ko siyang nakilala, hindi ko naramdaman ang isang bagay. Ngunit ngayon, bakit pakiramdam ko siya ay nahuli? Kudlid, bulong ni Sabrina, sa sarili habang pinagmamasdan ng malakas. Maunlad nitong likuran. Ngunit sa pag-iisip pa lang niya kung paano ipinaglaban ni Gerald. Ang iba alang-alang sa kanya ngayon, siya ay ngumiti muli ng matamis. Halos tanghali na nang umabot si Sabrina sa bahay. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga magulang ay wala sa bahay. Ang ate niya lang ang nandoon. Bakit ang tagal mo? Tinawagan kita, ngunit ang iyong telepono ay nakapatay. Hindi mo ba sinabi sa akin na malulutas mo ito sa 20 minuto? Panipi, naiinip na tanong ni Michelle. Bigla, napagtanto ni Michelle na ang kanyang kapatid ay nagdikit at ang kanyang guya ay nakabenda. Agad siyang nakanganga, natigilan. Ate, anong nangyari sa'yo? Nakipag-away ka ba sa isang tao? Panipi, opo, ate, nakipaglaban ako kay Lily. Dinala niya ang iba upang
Bumalik sa akin. Ngumisi si Sabrina. Dumura si Michelle at inikot ang mga mata sa hindi makapaniwala. Ang B*Turk na yan. Ano ang dapat niyang maging napakahusay? Paano ang tungkol sa labis na mahirap na talunan? Nakilala mo na, ba siya? Panipi. Bumalik agad kay Gerald ang iniisip ni Michelle. Ate, bakit ganoon ang pagsasalita mo sa kanya? Hindi mo pa nga, siya nakilala ng personal. Bakit mo siya pinag-uusapan sa napakasamang paraan? Naramdaman ni Sabrina na medyo hindi mapakali sa pakikinig sa pangungutya ng kanyang kapatid sa ganyang malupit na mga salita. Medyo nababagabag siya kung ang sinuman, kasama na ang kanyang kapatid na babae, ay kinundi na siya mula noong natuklasan niya kung gaano siya kaganda ni Gerald. Man, anong problema mo? Nakilala mo na ba siya? Anong itsura niya? Guwapo ba siya? Vulgar ba siya? Huwag sabihin sa akin na siya ay pangit. Nag-quiz si Michelle. Hindi ko alam. Pagod na ako, at nais kong pumunta at magpahinga. Sa aking silid tulugan ngayon. Bukod, hindi na kita natutulungan sa isyong ito sa hinaharap. Panipi, si Sabrina ay nasisiraan ng loob at humimas palayo sa kanyang kwarto ng tahimik. Ano ang nangyayari sa kanya, lalaki? Nang makita ang ugali ng kanyang kapatid, naguluhan si Michelle. Sa kabilang banda, bumalik si Gerald kay Domino upang ayusin ang gulo. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay G. Winters, na tinatanong siya tungkol sa blind date. Inangkin ni Gerald na sasabihin niya sa kanya ang lahat tungkol dito kapag umuwi siya. Matapos ayusin ang mga bagay sa restaurant, agad siyang bumalik sa lugar ni G. Winter, ngunit nang marating niya ang beranda, nakita niya si Queenie na nakatayo sa tabi ng pintuan. Para bang may hinihintay siya. Sa sandaling makita niya si Gerald, mabilis siyang lumakad palapit sa kanya. O aking Diyos, matagal na kitang hinihintay, at sa wakas bumalik ka na ngayon. Halika dito, may kailangan akong sabihin sa iyo. Panipi, AY543AY. Ano ang mali? Tanong sa kanya ni Gerald, nagulat. Sinabi ni Queenie, malaya ka na ba bukas? Bakit? Maaaring kailangan kong pumunta at bumili ng ilang mga sangkap bukas. Panipi, kinabukasan ay kaarawan niya. Si Ginang Winters ay magluluto ng pagkain, kaya't hindi niya kayang payagan siyang lumabas doon nang mag-isa at gumamit ng sariling pera upang bumili ng mga sangkap. Nais niyang tiyakin na siya mismo ang bumili ng mga sangkap. Ngini siya ni Queenie, kinain mo na ang kinakain ng aking lolo at lola sa mga nakaraang araw. Bakit biglang kailangang pumunta at bumili ng mga sangkap? Nga pala, ang kaarawan mo ay kinabukasan, hindi ba? Kaya't sa anumang paraan, ang pagbili ng mga sangkap ay hindi dapat gaanong abala. Ngayon, may magandang hinihintay ako sa iyo. Itabi, ngulang ang lahat ng iba pang mga bagay. Panipi, wow, mayroon ka talagang isang bagay na inilaan para sa akin. Mapait at sarcastic na ngumisi si Gerald. Bagaman lumaki siya kasama si Queenie, palagi siyang hindi nakakaibigan kay Gerald mula noong bata pa sila, kahit hanggang ngayon bilang mga matatanda, palagi siyang binubuli ng kanyang mga kapatid. Labis na kinagalit siya ni Gerald noong bata pa siya. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, kinuha lang niya ito ng isang kulot ng asin at bahagyang magalit kung kinundi na siya ni Queenie. Karaniwan, hindi siya magdadala ng galit sa kanya. Ang lahat ay alang-alang kina G at Ginang Winters. Ngumisi si Queenie. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo nga alam kung gaano ako kabait sa iyo. Pupunta kami sa mga hot spring sa Fuente bukas upang mag-enjoy. Gusto ka naming isama, ni hindi pa kami nakakuha ng pagkakataong ilabas ka para sa anumang kasiyahan mula nang bumalik ka. Ngayon ang Fuente ay binuo para sa turismo. Ang lugar na iyon ay mas maganda ngayon. Panipi, wow, talagang napakabait mo at ilalabas mo ako upang magsaya. Tinaasan ng kilay ni Gerald. Ang Fuente ay ang bayan kung saan naroon si Bianca. Ang kakaibang, maliit na bayan na iyon ay nasa tabi ng mga bundok at ilog. Iyon ang ilan sa mga dahilan para sa kaunlaran. Nais ding puntahan ni Gerald doon upang maglaan lamang ng oras upang magsaya. Ngunit siya ay tuliro habang inaanyayahan siya ni Queenie bigla. Kalokohan. Kaya pupunta ka o ano? Ipagtrito pa kita sa isang
Pagkain. Panipi. Niyakap ni Queenie ang mga balikat at bulalas na bulalas. Umiling si Gerald. Kalimutan mo na. Salamat. Hindi ako pupunta. Ha? Ano? Hindi umisip kay Queenie na tatanggihan siya ni Gerald. Hindi ba dapat siya makaramdam ng takot ngunit parangal? Naibigay ang kanyang pagkatao. Nagtataka siya, ang kanyang mga browser crunched up sa hindi nasisiyahan. Queenie, nandito ba si Gerald? Bakit kayo nakatayo sa labas? Kung nasa bahay na kayo, bilasan mo, handa na ang tanghalian. Pumasok ka at magtanghalian ngayon. Maaari nating pag-usapan ang pag-usad ng insidente na iyon. Panipi. Sa parehong oras, si G. Winters ay naglakad palabas ng bahay at hinikayat na pumasok sina Gerald at Queenie. Ngunit mukhang malamig si Queenie, at hindi siya umiwas. Ano ang nangyayari, Queenie? Sino ang nanakit sa iyo muli, dahil ikaw ay isang mayabang at dalaga? Mapait na ngumiti si G. Winters. Nginisya niya. Sino pa ito? Si Gerald yun. Panipi. Kalokohan. Bakit ka masaktan ni Gerald? Panipi. Ngunit totoo ito. Sinubukan kong maging mabait sa kanya. Inimbitahan ko siyang magsaya sa Fuenten. Ngunit mukhang ayaw niyang tanggapin ang mabait kong alok. Sinabi niya na hindi siya pupunta. Panipi. Sagot ni Queenie. Gerald, kung totoo yan, bakit hindi na lang pumunta at magsaya? Kasama si Queenie. Baka gusto lang niya na magsaya kasama ka. Ang tanawin sa mga mainit na bukal ay masarap. Kung hindi ka abala abala, pumunta ka na lang. Panipi. Hindi inisip ni G. Winters na mayroong anumang mali sa iyon. Naramdaman niya na sa wakas ay natauhan ang kanyang apo. Nakikita kung paano nagkakasundo sina Gerald at Queenie sa isa't isa. Si G. Winters ay walang alinlangang higit na masaya. Mabuti. Pupunta ako bukas kung ganon. Panipi. Narinig kung paano ito inilagay ni G. Winters, hindi na sinabi ni Gerald at sumang-ayon na lamang. Inilibot ng tingin ni Queenie si Gerald bago pumasok sa bahay. Maaaring hindi siya makapunta at makuha ang mga sangkap sa susunod na araw dahil siya ay lalabas kasama si Queenie, kaya't nagpunta si Gerald sa lokal na supermarket ng hapong iyon upang bumili sa halip. Kinabukasan, madaling araw na, at sinama ni Queenie si Gerald sa nasabing pupuntahan. Nagmaneho siya ng isang pasot, at sasakyan ito ng kanyang ama. Pagkatapos ay isinama niya si Gerald at sinimulan ang kanilang paglalakbay patungong Fuenten. Tiyak na ayaw ni Gerald na umupo sa tabi ng driver. Pakiramdam niya ay napapuno ito sa kotse. AY544AY. Sa makatuwid, pinagsama niya ang bintana dahil nais niyang makakuha ng sariwang hangin. Ngunit labis na nagulat siya, ang bintana ay muling pinagsama sa sandaling paikutin niya. Ito. Pagkatapos ay binalingan niya ito at napagtanto na si Queenie ang gamulong bintana. Man. Ang B*Turk na yan. Kudlit. Isinumpa ni Gerald sa ilalim ng kanyang hininga. Sinubukan niyang gamulong lamang sa bintana ng bahagya, ngunit agad itong pinagsama ulit ni Queenie. Anong ginagawa mo? Galit na tanong ni Gerald na parang nabigo. Tatanungin ko na yan sayo. Inilibot ko na ang mga bintana ng kotse sa harap. Bakit mo kailangang buksan lahat? Paano kung may alikabok na papasok sa kotse? Naupo ka na ba sa isang kotse dati? Panipi. Siniko naman ni Queenie, ang tono niyang puno ng paghamak. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Okay fine, Yolanda. Pupunta ako at susunduan ka agad. Hintayin. Ngulang ako. Oo, hindi ba sinabi ko sa iyo ang tungkol dito kagabi? May kasama ako. Mamaya, hahayaan namin siyang tulungan kaming magdala ng aming mga bag kapag umakyat kami sa bundok. Mamaya, maaari mo lamang ituon ang iyong buong pansin sa pagsubok na makuha ang pagmamahal ni Jarvis. Ganap na, nakalimutan mo ang tungkol sa iyong mga kaibigan pagdating sa isang tao na gusto mo. Oo naman, magkikita tayo mamaya. Ang aking kasintahang lalaki, nasa kanya ang kotse niya. Nagmamaneho siya ng sasakyan at pupunta doon ngayon. Huwag mag-alala, tiyak na tutulungan namin. Kayong dalawa na magsama, okay. Magkita tayo mamaya. Mahal, kita. Tumapos si Queenie. Sa wakas na intindihan na ni Gerald kung ano ang nasa Queenie.
Sinabi mo na nais mong ilabas ako para sa ilang kasiyahan. At sa pamamagitan nito, pinapasan mo ako ng mga bag para sa iyo. Di, Manyu, Queenie, panipi, sigaw ni Gerald sa galit. Hoy, chill man. Bakit ka ba galit na galit? Kaya paano kung dalhin mo ang aming mga bag para sa amin? Maliit na bagay, bukod, bibilhan kita ng mga pagkain ngayon. Anong kinakatakutan mo? Sinusubukan ng aking matalik na kaibigan na gawin ang kanyang makakaya upang mapahanga ang kanyang crush ngayon. Mas mabuting kumilos ka sa iyong sarili. Hindi kami ang mahalaga. Ngayon, kapwa ang aking matalik na kaibigan at si Jarvis. Panipi, babala ni Queenie, kung hindi dahil sa nakasakay na siya sa kotse, at si G. Winters ang nakakita sa kanila na bumaba, talagang gusto ni Gerald na bumaba. Lamang doon at pagkatapos, ngunit dahil naibigay niya ang kanyang pangako, hindi maganda. Ang hitsura kung hindi niya tutuperin ang kanyang pangako. Kaya't nanatili siyang tahimik. Sumilip si Queenie kay Gerald mula sa salamin at ngumiti. Nang mahina sa sarili, she then said, Gerald, parang galit ka. Noon ay hindi ka magagalit. Kahit gaano karaming mga bagay ang hiniling kong dalhin mo para sa akin. Alam ko kung bakit ka nagagalit at nag-aalala ngayon. Mula noong elementarya, sinabi ko sa iyo na imposible sa aming dalawa. Mas mabuti pang hindi mo na iniisip iyon. Panipi. Sa panahon ng elementarya, kapwa sina Francis at Queenie ay nag-aral. Sa kanilang bayan, nagpunta lamang sila sa lalawigan habang nasa gitnang paaralan. Medyo bata pa sila sa sandaling iyon. Tulad nito, nag-aral din si Gerald kasama sina Zeno at Queenie. Si Queenie ay isang kagandahan noon, at iniidolo siya ng lahat ng mga lalaki. Sa tuwing naglalagay sila ng bahay, lahat sila ay nakikipagkumpetensya para maging asawa ni Queenie. Dahil dito, palaging nakipaglaban si Zeno kay Gerald dahil kay Queenie. Ngunit ang lahat ng mga bagay na iyon ay nangyari noong sila ay napakabata pa. Sila ay mga immature na bata lamang na hindi alam ang anuman. Malinaw na naisip pa rin ni Queenie na palaging nagmamahal sa kanya si Gerald. Ipinagpalagay niya na siya ay medyo nagagalit dahil sa inaangkin niya na natagpuan niya ang kanyang kasintahan ngayon. Akala niya naiintindihan niya ang ugali ni Gerald kung ano ang talo niya. Ngunit laking gulat niya, tumalikod si Gerald, nakatingin sa bintana. Ni hindi na siya nag-abala pa sa pakikipag-usap sa kanya. Hindi nagtagal ay nagpunta si Queenie upang kunin ang kanyang matalik na kaibigan, si Yolanda. Si Yolanda ay medyo maganda rin. Mukhang nakilala na niya ito noong sila ay nasa elementarya. Palamang, hindi ito umisip sa kanya na siya ay magiging napakaganda. Pagkatapos hindi siya nakilala ng mahabang panahon. Siya ay matangkad at payat, at mayroon siyang magandang katawan. Sa minuto na sumakay siya sa kotse, sinulyapan niya si Gerald. Natagpuan niya na pamilyar talaga ito sa hitsura. Ngunit sa halip, hindi niya ito binati at inabot na lamang ang kanyang bag kay Gerald. Hoy ikaw, mayroon akong sunscreen, ang aking makeup, at ilang iba pang mga bagay doon. Kailangan ko sila lagi. Mangyaring, bitbitin mo ng maayos ang bag para sa akin kapag masaya kami. Panipi, o sige, walang pasensya na tumanggo si Gerald. Tahimik siyang nakinig habang nag-uusap sina Queenie at Yolanda, nang chirpily sa bawat isa sa buong pagsakay. Tinalakay nila sa tuwa tungkol sa kung paano sinusubukan ni Yolanda na makuha ang pagmamahal ni Jarvis. Hindi nagtagal, narating nila ang pasukan ng mga hot spring. Mayroon ng dalawang gwapong lalaki na naghihintay sa kanila. Doon, Queenie, Yolanda, dito. AY545AY. Dalawang lalaki ang sumalubong sa kanila. Parehong pinamunuan ni na Queenie at Yolanda doon si Gerald na may dalang isang malaki at maliit na bag. Bakit ang huli mong dumating? Oh, hey, nakakita ka talaga ng isang tao. Mabuti yan. Mukhang maaari nating tangkilikin ang ating sarili. Sa ngayon, bro, salamat sa iyong tulong. Panipi, isang lalaki ang lumakad at hinawakan ang baywang ni Queenie. Tumingin siya kay Gerald, ngumiti, at nagpasalamat sa kanya. Ang isa pang lalaki ay kumuha ng isang pakete ng Marlboro at tinangkang mag-alok ng isang stick kay Gerald.
Jarvis, seryoso ka bang nagbibigay sa kanya ng sigarilyo? Hindi siya naninigarilyo. Bukod, kahit na siya, hindi tulad ng kayang-kaya niya. Ang isang napakagaling. Kinutya ni Queenie. Ang pangalan niya ay Gerald, at siya ang lalaking sinabi ko sa iyo. Tutulungan niya kaming dalhin ang aming mga bag ngayon. Bibilhan lang namin siya ng pagkain kaninang hapon. Panipi, hinawakan ni Queenie ang kamay ng lalaki at sinabing, Gerald, ang taong ito na nag-alok lang sa iyo ng sigarilyo ay tinatawag na Jarvis. Fish. Ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho sa water utilities. Sa lalawigan, ito ang boyfriend ko, si Hugo Wayman. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng mga pabrika. Panipi, habang ipinakilala ni Queenie si Hugo kay Gerald, maingat niyang pinagmasdan ang ekspresyon at reaksyon ng mukha ni Gerald. Sabik siya na makita kung anong klaseng sagot ang ibibigay niya na. Natagpuan niya ang kanyang sarili tulad ng isang may kakayahang kasintahan. Ngunit labis sa kanyang pagkabigo, tumango lamang si Gerald ng walang tigil, hindi napigilan. Parehong nagpapanggap na mabait kay Gerald sina Hugo at Jarvis. Sa totoong katotohanan, sila ay medyo mayabang na kalalakihan na mahilig sa labis na pamumuhay. Paano sasabihin? Dahil inabot lang nila kay Gerald ang isang backpack bago sila pumunta upang bumili ng inumin. Sa huli, bumili lamang sila ng 4 na bote ng inumin. Hindi nila ininda ang tungkol kay Gerald. Ngunit matapos itong isipin, nagpa siya si Gerald na pabayaan na lang niya ito. Ituturing lamang niya ito tulad ng naruroon siya na nag-iisa. Nang mag-isa, siya ay kikilos na parang wala ang mga ito. Tsaka nandoon si Queenie. Ano pa ang magagawa niya? Hugo, bakit maraming tao dito sa mga hot spring? May mga parol at ilaw kahit saan. Ano ang gagawin nila? Nagtataka na tanong ni Queenie. Pinag-uusapan ko ito kay Jarvis ngayon lang. Maraming tao dito. Ngayon, mukha namang busy talaga ang staff. Sa hitsura ng mga bagay, tila magkakaroon sila ng isang malaking kaganapan, marahil. Sa Hot Spring Hotel, tinanong ko ang security guard tungkol dito. Ngayon lang, narinig ko na ang hotel ay nakareserba ng ilang maimpluwensyang mga boss mula sa Mayberry, at magkakaroon sila ng isang malaking, mahalagang pag-andar dito bukas. Maraming malalaking shot ang makakarating doon. Bakit? Hindi mo ba narinig tungkol dito dahil ang tuwan ay napakalapit sa Fuenten? Panipi, sabi ni Hugo. Hindi namin narinig ang tungkol dito. Ngunit huwag tayong mapakali. Halika na, tayo at magsaya ngayon. Panipi, oo, maganda ang tunog. Fair na, Panipi. Pagkatapos ay nauna na silang bumili ng mga tiket. Ang presyo ng mga tiket sa isang bayan ng nayon ay hindi ganoong kamahal, mga $7 lamang bawat tiket. Nang marating nila ang ticketing booth, nakita nila ang ilang tao na nagtatalo doon. Tila ba nakikipag-away sila sa nagbebenta ng tiket? Bakit hindi mo ibinebenta ang mga tiket ngayon? Sinasadya nating 5 na dumating dito ngayon. Bakit hindi mo maibenta sa amin ang mga tiket? Panipi, isang batang babae na tila pinuno ng gang ang malamig na nagtanong. Mayroong 3 kababaihan at 2 lalaki sa pangkat na iyon. Oo, naipost mo lamang ang balita sa iyong opisyal na website. Ngayon, ngunit napunta na tayo dito. Panipi, patawarin mo ako. Nakatanggap din kami ng isang huling minutong abiso noong 15 minuto lamang ang nakakaraan. Ang aming lugar sa turismo ay hindi bubuksan sa anumang mga turista, dahil kailangan nating palamutihan ang mga lugar para sa maraming mahahalagang pag-andar. Panipi, naging matiyagang ipinaliwanag ng tauhan ang sitwasyon. Ngunit kumusta naman ang mga turista na ngayon lamang nakapasok sa lugar? Hindi kita nakita na hinihiling mo sa kanila na umalis. Wala akong pakialam. 15 minuto lang ang nakalilipas. Kailangan mo kaming papasukin. Panipi, humihingi kami ng paumanhin. Pinasimulan niyon ng kanilang pagkainip at galit. Man, napasara lang ang lugar ng turismo. F***sick. Kung alam ko, kanina, bibilhin ko lang ang mga tiket kay Jarvis ngayon lang. Panipi, kung gayon, Hugo, ano ang dapat nating gawin ngayon? Gulat na tanong ni Queenie. Paano naman ito? Tawagin ko ang aking ama at hilingin sa kanya.
na gamitin ang kanyang mga koneksyon at subukan ito. Panipi. Pagkatapos ay pinalo ni Hugo ang kanyang telepono. Sinabi din ni Jarvis, tatawagan ko rin ang aking ama. Kilala niya ang vice manager dito. Panipi. Ayos lang. Jarvis, naniniwala ako sa iyo. Panipi. Nagpatuloy ang mga lalaki sa pagtawag sa telepono. Pagkatapos ay kumuha si Queenie ng ilang tissue paper at tumulong na maalis ang pawis sa noo ni Hugo. Hey you, come here, give me my bag. Pagkakita kay Queenie, mabilis na sinugod ni Yolanda si Gerald upang kunin ang kanyang bag. Man, bilasan mo, paano ka naging bagal? Panipi. Pagkatapos ay ibinaba ni Gerald ang malaking bag at sinimulang hanapin ang kanyang maliit na bag. Agad siyang pinagalitan ni Yolanda. Bilasan mo, bigyan mo ako. Ang bagal mo naman. Panipi. Natagpuan ito. AY546AY. Kagaya ng paglabas ni Gerald ng mga tisyo, inagaw iyon ni Yolanda mula sa kanyang mga kamay bago sumugod kay Jarvis. Nais niyang tulungan na panasan ang pawis sa noo ni Jarvis din. Ang lakas ng loob ng ilang mga tao. Naisip ni Gerald sa sarili. Naiirita. Tila minamahal ni Yolanda si Jarvis, kaya't inimbitahan niya si Queenie na kasama. Gaganap si Queenie bilang wingwoman niya upang makalapit siya kay Jarvis. Alam ni Yolanda ang gusto niya. Ito ay tulad ng kahit sino maliban sa Jarvis ay hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. Kahit na ngayon lang siya nakilala ni Gerald, medyo inis na siya sa ugali nito. Kaya, ano ang sinabi ng iyong ama, Hugo? Ang tanong ay nagmula kay Queenie. Sa gayon, sinabi niya na hindi niya kami matutulungan. Sinabi niya na hindi niya nagawang makipag-ugnay sa sinuman dito. Kumusta naman kayo, Jarvis? Tanong ni Hugo. Paglingon ni Hugo sa kanya, tila natapos na rin ni Jarvis ang kanyang tawag sa telepono. May swerte ba? Tanong ni Queenie. Handa siyang magbayad para sa isang tiket dahil hindi na sila nabibenta. Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ng isang tiket ay magiging isang malaking karangalan pa rin. Sinabi sa akin ng aking ama na maghintay para sa isang maliit. Makikipag-ugnay siya sa vice manager. Sagot ni Jarvis. Nakatayo sa gilid si Gerald at nagsisimula na rin siyang magpanik. Kahit na ang mga bukal ay itinayo ng kanyang kumpanya, wala siyang kilala dito. Lilito na tinanggap lamang nila ang mga lokal. Kasama ang mas matandang mga empleyado na bumalik sa Wayfair Mountain. Kung hindi dahil sa malakas na sistema ng seguridad na naipatupad. Hindi lamang nakatayo si Gerald sa lugar na walang ginagawa. Gayunpaman, nagliliyab ang araw at marami din siyang dala. Inis na sinabi ni Gerald na, Hoy, papasok ba tayo o hindi? Ilang oras na akong nakatayo sa ilalim ng init na ito. Panipi, F*** ikaw. Nakikipag-ugnay na si Jarvis sa ilang mga tao kaya't maging kapaki-pakinabang lamang at manahimik. Sagot ni Queenie, medyo nahihiya. 10 minuto pa ang lumipas at si Gerald ay nagsimulang makaramdam ng labis na pagkatuyot. Walang anumang lilam sa malapit at tumanggi si Queenie na maghintay din siya sa kotse. Ang sakit-sakit. Ngayon sa kanyang wits end, Gerald resorted to texting a message to Zach. Sinabi niya sa kanya na magkaroon ng isang tao na mag-escort sa kanila. Ang paghihintay ng mas matagal ay masayang lang oras at lakas. Sagot agad ni Zach. Opo, Ginoo, may sasama ako kaagad sa iyo. Panipi, si Jarvis sa kabilang banda, ay nakababa pa sa isa pang tawag. Ano ang sinabi niya? Tanong ni Hugo. Nakipag-ugnay ang aking ama kay G. Dean, ang vice manager dito. Ang parehong mga tagapamahala ay wala sa bayan ngayon, kaya't ang lahat ay nakasalalay kay G. Dean, kung hindi niya tayo matutulungan, walang makakatulong. Sagot ni Jarvis. Ang iba pang grupo ay nakatingin din ngayon kay Jarvis. Sinabi ng empleyado pagkatapos, dapat kayong bumalik sa susunod. Napakainit ng panahon kaya't ang pag-heatstroke ay hindi napapansin kung magpapatuloy ka sa paghihintay. Sinisiguro ko sa iyo na hindi mo magagawa. Sa sandaling iyon, ang telepono sa ticket counter ay nagsimulang tumunog, nakakagambala sa empleyado. Kamusta? Nakikita ko. Naiintindihan. Panipi. Matapos ang tawag, lumingon siya upang tingnan ang grupo na may isang magalang na ngiti bago sabihin, ang lahat ng
Iyong bayad para sa araw na ito ay matatakpan din. Panipi, ang empleyado ay matapat na hindi inaasahan na ito mismo. Pinasok ba sila ng kanilang mga tawag? Na sinabi ni na Jarvis at Hugo, na makikipag-ugnay sila sa isang may kapangyarihan. Hindi niya inaasahan na totoo ang kanilang tinaguriang koneksyon. Kung tutuusin, mismong ang manager mismo ang nagsabi sa kanya na papasukin sila. Wow! Nagawa mo talaga na papasukin kami ng manager. Bulalas. Nina Queenie at Yolanda na tuwang-tuwa. Lalong natuwa si Yolanda, para bang walang katapusan ang paghanga niya kay Jarvis. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng iba pang grupo ay lumapit kay Jarvis. Hoy dyan guwapo, akala mo papapasok mo rin kami. Masaya, naming babayaran ang mga tiket. Sinabi ng pinuno, ang kanyang paghanga kay Jarvis ay malinaw na nakikita sa kanyang mga mata. Sure darling, sige na, masayang-masaya si Jarvis. Hindi niya alam na ang kanyang ama ay may hawak na sobrang lakas. Nagawa niyang makipag-ugnay sa vice manager at manager din. Agad na sumabog ang kanyang kakuhan. Ang dalawang grupo pagkatapos ay naglakad papasok sa gusali ng masayang-masaya. Kapag wala na sila, isang babaeng escort ang lumapit sa empleyado. Bago tanungin, ano ang nangyari? Sinabihan ba talaga sila ng manager? Panipi. Kaya, sinabi ng manager na dumating na ang isa sa aming mga VIP. At hindi namin sila binibigyan ng access. Sinabi din niya sa amin na maging sa aming pinakamahusay na pag-uugali. Hindi magiging matalino na bigwan ang VIP na ito pagkatapos. Panipi. Naiintindihan. AY547AY. Walang imik si Gerald habang sumusunod sa likuran nila. May iba pang kumuha ng kredito sa ginawa niya. Naisip niya na ang mga senaryong tulad nito ay hindi na mangyayari sa kanya. Mismong si Jarvis ay mukhang malinaw na wala sa kanyang isipan. Para bang nawala sa kanya ang lahat ng kanyang bait. Bakit? Sasabihin ng manager para sa kanya na ang nakontak niya ay ang vice manager lamang. Pagkatapos ay muli, alam ni Gerald na ito ay bahagyang kasalanan niya sa pag-arte ng napakababangki sa lahat ng kanyang ginawa. Gayunpaman, hindi niya talaga nais na ilantad ang kanyang totoong pagkakakilanlan ngayon, lalo na't wala sa harap ng mga prick na ito. Ang buong karanasan ay bahagyang nabigo lamang. Pagpasok pa nila sa gusali, ang dalawang grupo ay dahan-daang nagsasama sa isang solong malaki. Matapos ang tulong ni Jarvis, ang mga batang babae mula sa kabilang grupo ay nagpapasalamat sa kanya. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang idolo rin sa kanya, at ginawang berde si Yolanda sa inggit, nagbubunga ng isang matinding pakiramdam ng tunggalian sa kanyang kaluluwa. Ang mga batang babae na nanliligaw sa kanya ay napakaganda rin. Naturally, nagsilbi lamang ito upang higit na maipalakas ang paninibugho at inis ni Yolanda sa mga batang babae. Gayunpaman, ang tanging nagawa lamang niya ay igiling ang mga mata sa kanila. Itabi mo sa akin ang aking bag, sinabi ni Yolanda habang itinapon ang kanyang bag kay Gerald bago maglakad papunta kay Jarvis. Kitang-kita na hindi nasisiyahan. Sabihin Jarvis, saan tayo pupunta mamaya? Hindi mo ba sinabi na dadalhin mo ako sa mga bukal at pakitunguhan ako sa ilang masarap na pagkain? Tanong ni Yolanda habang nakapaut ang labi at kumapit sa braso ni Jarvis. Inaatake na siya ngayon. Kung hindi siya kumilos ng mabilis, maaaring ang kanyang lalaki ay ninakaw ng isa sa mga batang babae. Kapwa tinutulungan siya ni Hugo at Queenie na makalapit sa kanya sa mga panahong ito. Idinagdag iyon sa kagwapuhan ni Yolanda. Nandoon na sila Jarvis sa entablado kung saan hayagan silang naglalandian sa isa't isa. Sobrang lapit na niya. Siyempre gagawin ko, sabi ni Jarvis habang nakangiti. Oh, girlfriend mo ba siya, Jarvis? Tanong ng isa sa mga babae. Napakaganda niya. Umakma sa isa pa habang nakangiti. Yolanda ay nanatiling tahimik lamang habang ang kanyang tainga ay nanlalaki, naghihintay para sa sagot ni Jarvis. Si Jarvis pagkatapos ay naglagay ng isang peking ngiti habang sinabi niya na siya ay talagang isang matalik na kaibigan. Speaking of which, Miss, wala akong kasiyahan na malaman ang iyong pangalan, patuloy ni Jarvis. Ang batang babae na kausap niya.
ay totoong napakaganda at matikas. Michelle Waxham, ngunit maaari mo akong tawaging Elle. Salamat. Sa ngayon nais mo bang maging kaibigan? Tanong ni Michelle, habang ngumiti ng matamis. Siyempre, sagot ni Jarvis habang panangisda ang kanyang telepono. Habang nagpapalitan ng numero ang dalawa, lumala lang ang pagbugaw ni Yolanda. Si Gerald naman, ay tahimik na pinagmamasdan ng buong pangyayari. Kanina niya napagtanto na ang batang babae ay parang Sabrina. Kapag narinig niya ang pangalan nito, naintindihan niya agad kung bakit. Mistulang natulala si Queenie mismo. Tinanong niya sa halip na nag-aalangan, mayroon ka bang pagkakataon na nauugnay sa Brooke Waxham? Oh, siya ang lolo ko, sagot ni Michelle. Kaya nga, anong pagkakataon? Ang lolo ko ay si Theodore Winters. Nagkampanilya ba ang pangalang iyon? Bulalas ni Queenie. Pasimpleng ngumisi si Michelle. Paano niya hindi alam kung sino? Iyon. Pagkatapos ng lahat, siya ang nag-set up sa kanya kasama ang kakatwang bagay na si Gerald Crawford. Siyempre ginagawa ko. Sa totoo lang, ikaw si Queenie Winters. Hindi ba? Apo ni G. Winters. Naaalala kong nakilala kita ng ilang beses noong bata pa tayo. Sabi ni Michelle, para siyang nag-iinit sa kanila. Bahagyang na-awkward ang pakiramdam ni Gerald sa paglipas ng mga pangyayaring ito. Ito ay napakataon lamang. Gayunpaman, mapalad siya na si G. Winters ay walang nabanggit tungkol sa blind date nang magkasama silang mag-lunch kahapon. Pauwi na si Queenie nang hilingin ni G. Winters kay Gerald na mag-lunch. Malinaw na nais niyang tanungin tungkol sa blind date. Ngunit hindi maginhawa na gawin ito dahil nasa paligid si Queenie. Si Gerald mismo ay ayaw na pag-usapan ito. Nais niyang maghintay hanggang tanghalian bago ito ihatid kasama si G. Winters. Bukod, pinakamahusay na hindi alam ni Queenie ang tungkol sa blind date. Tiyak na sasabihin niya kay Francis ang tungkol dito na kung saan ay magdudulot lamang ng higit na hidwaan sa pagitan nila. Ang pinakamagandang bagay na gawin ay itago ito sa kanilang sarili. Di asterisk man ito. Narito ang orihinal na blind date ni Gerald at siya ay kapatid ni Sabrina. Gayunpaman, siya ay tunay na napakamatikas. At kahit si Gerald ay hindi mapigil ang makalusot ng ilang mga titig sa kanya, si Michelle naman ay napakausisa kay Jarvis. Nagsimula ang kanyang pag-usisa nang makita siya nitong ginagawa ang ginawa sa ticket counter kanina lang. Nang mapagtanto niyang pamilyar na siya kay Queenie, agad na nag-click ang dalawa at nagpatuloy sa kanilang pag-uusap. Tungkol kay Yolanda, siya ay nag-uusok sa pagkainggit. Gumawa pa siya ng ilang mga passive-agresibong pahayag tuwing makakaya niya. AY548AY. Dahil hindi sinubukang pigilan siya ni Jarvis, nagpatuloy si Yolanda sa paggawa ng mga bastos na paminsan-minsan. Si Gerald naman, ginagamot na para bang wala siya. Matapos ang 2 mahabang oras ng pamimili ng hindi huminto upang magpahinga, malapit na sa alas 11 ng gabi. Dahil maraming mga restoran sa gusali, iminungkahi ni Jarvis na maghanap sila ng isang lugar upang magkaroon ng hapunan. Makakausap pa nila habang nakaupo pa rin. Naturally, tinanggap ni Michelle at ng kanyang mga kaibigan ang alok at di nagtagal ay natagpuan nila ang isang kalapit na restoran. Panghuli na nakaupo, inilapag ni Gerald ang kanilang mga bag at naupo sa isa ring mga mesa. At sino ang nagsabi na maaari kang umupo dito? Sigaw ng isang boses kasabay ng pagkakaupo ni Gerald. Hindi ba tayo kumakain? Mali bang umupo ako? Tanong ni Gerald. Malinaw na naiinis. Ang tinig ay pag-aari ni Yolanda at nasa limitasyon siya. Ang kanyang paninibugho ay napigilan ang kanyang katwiran mula nang kailangan niyang panoorin si Michelle na nakikipag-usap kay Jarvis sa buong oras na ito. Dahil hindi siya napansin ng sapat, nagpasya siyang magdulot ng isang eksena at pasigalang kay Gerald. Tingnan mo lang, sino sa palagay mo ay umupo ka sa amin? Tulad ng kung maaari kang maging sa aming antas. I-save ang iyong kahihiyan at manatili sa iyong sariling linya. Sigaw ulit ni Yolanda. Malinaw na siya ay tumutukoy sa ibang tao ng sabay. Ngayon ano ang ibig mong sabihin doon? Putol ni Gerald. Gerald Crawford, bakit mo siya inaaway? Iwanan lang siya, plus. Nagsasabi rin siya ng totoo.
Grabe, nakikipag-away sa isang babae. Anong klaseng lalaki ka? Sabi ni Queenie. Alam niyang nagalit si Yolanda kaya't sa huli ay pinagsabihan niya rin si Gerald. Gerald Crawford. Sa sandaling iyon, lumingon si Michelle kay Gerald. Hindi ba yon ang pangalan ng blind date niya? Ang taong ito ba bago siya talaga ang dapat niyang blind date? Ay, malamang nawala kang ideya kung sino siya. Siya ang kapitbahay ng lolo ko at inuupahan niya ang aming unit. Inimbitahan ko siya upang dalhin niya ang aming mga bag. Tretuhin ko siya sa tanghalian mamaya bilang pasasalamat, sabi ni Queenie. Natatakot siyang magtapos sa pakikipaglaban ni Yolanda kay Michelle, kaya't mabilis niyang sinubukan na baguhin ang paksa. Nakikita ko, sagot ni Michelle habang namula ang pisngi sa bahagyang kahihiyan. Tumingin siya ulit kay Gerald at pakiramdam. Nang sobrang awkward, naisip niya kung ano ang hitsura ni Gerald dati, at naisip niya na kahit papaano ay magmukha siyang disente at magkaroon ng isang mahusay na personalidad kahit na nagmula siya sa isang mapagpakumbabang background. Gayunpaman, narito siya, nagdadala ng mga bag para sa isang pagkain lamang. Siya ay tumingin sa halip disente, ngunit hindi ba ang kanyang mga aksyon ay nangangahulugan na siya ay lamang ng isang mababang manlalaban. Humarap siya saka tumingin kay Queenie na tila walang alam tungkol sa blind date, kung hindi pinatunayan ni Queenie o Gerald ang paksa, ginusto ni Michelle na dalhin ang kaalamang iyon sa kanyang libingan. Excuse me, miss. Ito ay napakainit. Panipi. Ang boses ay nagmula sa isang waitress na ang landas ay hinaharangan ni Yolanda. Paglingon ni Yolanda, tumama ang braso niya sa sulok ng tray at halos mawala sa pagkakayakap ang waitress. Sa kabutihang palad, nahawakan niya ito. Gayunpaman, isang piraso ng sopas ang natapos sa pagbuhos papunta sa siko ni Yolanda. Grabe ang pasensya ko, miss. Ayos ka lang. Humingi ka agad ng paumanhin sa waitress. Ang kanyang paghingi ng tawad, gayunpaman, ay sinagot lamang ng isang mahigpit na sampal sa pisngi mula kay Yolanda. Bakit hindi mo panoorin kung saan ka pupunta? Bakit ka naglalaban ng sopas sa akin? Matagal nang naglayag ang katwiran ni Yolanda, at galit lamang ang naninirahan sa loob niya ngayon. Napahiya siya sa harap ni Jarvis, sa gayon ay itinuro niya ang lahat ng kanyang galit sa waitress. Ang waitress mismo ay tila bata pa. Nadala niya ang hitsura ng isang taong katatapos lamang ng high school. Napatulala siya ng sampal, at ngayon ay nakatingin lang siya kay Yolanda sa hindi makapaniwala. Natigilan din si Gerald at ang iba pa. Walang inaasahan na si Yolanda ay talagang may tama sa isang tao. Natalie, anong nangyari? Sino ang nanakit sa iyo? Panipi. Sa sandaling iyon, tumakbo ang tagapamahala ng restoran upang tumulong. Sumusunod sa kanya ay ilang iba pang mga waiters at waitresses. Habang tinutulungan nila siya, ang ilang sumunod sa manager ay lumabas at maging ang tagapamahala mismo ay mukhang kinilabutan. Ginawa niya, sigaw ni Natalie habang nakaturo kay Yolanda. Ang isa niyang kamay ay nakayukong sa namamaganyang pisngi. Ang galing mo naman. Alam mo ba kung sino siya? Kunot ang noo ng manager habang nakatingin kay Yolanda. Kabanata 549. As if may pakialam ako. Siya ang nagbuhos ng sopas sa akin. Wala akong ginawang masama. Isa lamang siyang waitress, big deal. Panipi. Half Yolanda. Hindi siya natatakot sa mga kahihinatnan dahil alam niya na si Jarvis ay tiyak na ang pinakamakapangyarihang tao sa silid sa sandaling iyon. Walang sino man ang maglakas loob na salungatin siya at bilang karagdagan, siya. Bukod, ang kanyang pansin ng pansin ay ninakaw ni Michelle at nagkakaroon na siya ng medyo masamang araw. Hindi lamang sila humingi ng paumanhin para sa sopa sa kanyang damit, ngunit pinagsabihan siya ng manager. Nakakatawa ito. Habang iniisip niya ito, mas mukhang si Yolanda na parang sasabog siya sa galit. Huwag kang umiyak, Nat, may tatawag ako sa G. Wadford para sa iyo. Tiyak na kakayanin ito ng tatay mo. Aliw sa manager. Si Natalie Wadford ay anak ni Blake Wadford, ang tagapamahala ng buong akit na ito ng turista. Ang kanyang ama ay isa ring pangunahing tagapag-ayos ng mga bagong proyekto sa paligid ng lugar.
Si Blake ay naatasan mula sa pangunahing sangay sa Mayberry, at siya ay may ganap na kapangyarihan sa loob ng lugar na ito, dahil Naina si Natalie sa panahon ng kanyang bakasyon sa Tag-init. Nagpunta siya rito dahil nais niyang makakuha ng karanasan sa paggawa ng isang part-time na trabaho. Gayunpaman, ito ay ang kanyang unang araw lamang ng trabaho at nakatanggap na siya ng sampal sa kanyang mukha, kahit na siya ay nakiusap sa kanyang ama para sa pinakamahabang oras na payagan siyang kumuha ng trabaho at magsaya. Ang kanyang mga pagsisikap ay natapos na ang pinakapangit na karanasan na mayroon siya sa buong panahon niya. Rito, manalo ka, tumawag kung sino ang gusto mo. Mayroon kaming Jarvis dito, na para bang natatakot tayong lahat. Pangungot siya ni Yolanda habang nakakapit sa braso ni Jarvis. Ang bawat tao'y, pagkatapos ay lumingon upang tumingin kay Jarvis. Bilang pagiging maalinggong tao, alam niya na ginagamit ni Yolanda ang kanyang kapangyarihan upang gawin ang nais niya, at pinukaw nito ang kanyang kakuhan sa mga bagong taas. Pagkatapos ay tumayo siya bago malamig na sinabi, nakatutuwa. Mabuti, tingnan natin kung sino ang iyong tinatawagan. Huwag mag-alala Yolanda, mayroon akong mga koneksyon. Panipi, habang nagpatuloy si Yolanda sa pagsigaw ng hysterically, tumawag sa telepono ang manager. Ilang segundo matapos ang pagtawag niya, 3 kotse ng Audi A6 ang huminto sa paghinto sa pasukan ng restaurant. Sino ang F*** na naglakas loob na sampilan ang aking anak na babae? May wish ka ba sa kamatayan? Panipi, ang galit na tinig ay nagmula sa isang nasa katanghaliang lalaki na nag-iisang suit. Pagkalabas niya sa kanyang sasakyan, 8 iba pang mga tanod ang sumunod sa likuran. Walang nang ahas na guluhin sila dahil malinaw na sila ay mga lalaking may kapangyarihan. Si Yolanda ay mukhang bahagyang kinilabutan at humingi siya ng tulong kay Jarvis. Ginoo Woodford, ginawa niya ito. Siya ang sumampal sa mukha ni Natalie. Bulalas ng manager habang nakaturo kay Yolanda. Oh, ang B***Turk na ito. Sigurado ka na may ilang lakas ng loob. Bibigyan kita ng ganyan. Grab her. Sigaw ni Blake habang sinenyasan ng mga bodyguards na gawin ito. Tumayo kaagad si Jarvis sa harap ni Yolanda na para bang alam nito ang ginagawa. Hey, G. Woodford, di ba? Dapat mayroong ilang uri ng hindi pagkakaunawaan. Dapat ba akong tumawag kay G? Dean, dahil ang manager ang nagpasok sa amin, ang pagsisimula ng away dito ay hindi magiging mabuti ngayon, hindi ba? Panipi. Malinaw na naisip ni Jarvis na siya ang may pinakamahawak na kapangyarihan sa silid. Matapos ilabas ang kanyang mga nakahihigit na koneksyon, ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay maghintay para umatras si Blake. Totoo, yung mga nobodies, seryoso mo bang sinusubukan akong banta sa kanila? Kailangan mo ng reality check, brat. F*** off. Panipi, sigaw ni Blake sabay hampas sa mukha ni Jarvis. Si Swakes ay swang ang kanyang kamay ng malakas, at Jarvis ay halos natamba mula sa isang sampal na nag-iisa. J. Jarvis, parehong sumugod sa kanya sina Michelle at Yolanda. Matapos makita na nangyari iyon, manalo ka, at narito ako nagtataka kung bakit ang ulo ng batang ito ay sobrang tigas ng ulo. Makinig, bata, sa palagay mo ba talagang si G, Dean at G, maghahari sa lugar na ito? Ha, pareho pa silang dapat kumuha ng mga order mula kay G. Woodford, kinut siya ng manager ng restaurant. Ano, nang marinig iyon, agad na natalo si Jarvis. Nais niyang labanan ngunit matapos malaman na mas malakas pa si Blake kaysa kay G. Dean, hindi siya naglakas loob na ilipat ang isa pang kalamnan. Ang sigaw ni Yolanda ay biglang umalingaw sa restaurant. 2 sa mga bodyguard ni Blake ang humihila sa kanyang buhok. At isa pa ang sumasample sa kanyang mukha. Nagkagulo sa grupo. Makinig kayo, mga abuso. Sinaktan mo ang aking anak na babae. Kaya't bawat isa sa iyo ay magbabayad para dito. Huwag mo nang isiping makatakas. Ungol ni Blake, namumula ang mga mata. Tila, mahal na mahal niya ang kanyang anak na babae. Wala sa kanila ang inaasahan na magtapos sa ganitong paraan ang kanilang hapunan. Si Queenie at ang iba pa ay natakot sa
Sandaling marinig nila ang sinabi niya. MG, Woodford, mangyaring, wala man lang kaming nagawa. Panipi, nakiusap kaagad kay Hugo. Kabanata 550, ang mga tanod ay hindi nagpakita ng awa. Bagaman si Alexander ay medyo matanda kaysa sa iba, siya ay natakot din habang pinapanood. Ang gulo na lumitaw sa kanyang mga mata. Si Gerald naman, simpleng naupo doon ng tahimik. Hindi siya santo, at hindi siya obligadong tulungan ang lahat sa lahat. Alam niya na, pamilyar si Blake Woodford at kung gugustuhin niya, maaari pa niya itong makausap. Ngunit ayaw ni Gerald. Wala siyang obligasyon na tulungan sina Yolanda at Jarvis. Kapwa sila hindi kilalang tao sa kanya. Bukod dito, panay ang tingin sa kanya ni Yolanda. Karapat-dapat siyang bugbugin ng ganito para sa laging pagiging matigas ang ulo. At walang ingat. Mukhang sasali din dito si Queenie at ang iba pa. Bigla, isang pangkat ng mga empleyado ang sumugod sa restaurant. MG, Woodford, tigilan mo na. Mangyaring huminto ka. Nakiusap. Kung ano ang tila pinuno ng koponan. Mas maraming empleyado ang sumugod sa likuran niya. Ang pinuno ng koponan ay ang batang babae sa ticket counter ng mas maaga. Maliwanag na responsable din siya sa lugar na ito. Ha? Oh, ikaw pala si Becky. Anong meron, bakit hindi ko sila bugbugin? Kunot noo ni Blake. Tumayo agad sa kanya si Becky bago bamulong sa tenga. Sa isang iglap, namumutla ang mukha ni Blake. Ano? Pinapasok sila ni G. Lyle. Napaisip si Blake sa sarili. Ipinaalam sa akin ng pangkat ng seguridad na nagdulot sila ng away. Dito kaya tumakbo ako sa lalong madaling panahon, G. Woodford. Paliwanag ni Becky. Natahimik sandali si Blake bago siya huminga ng malalim. Alam na niya ngayon kung sino ang mga taong ito. Hindi man lang sila dapat dito. Gayunpaman, tila ang taong ito ng Jarvis ay tumawag sa kanyang ama ng isang tawag na sa kalaunan ay napasok sila. Ayaw ni Becky na bigyan sila ng pag-access, ngunit sinabi sa kanya ng manager na papasukin sila at tretuhin sila tulad ng mga VIP. Si G. Lyle ang may pahintulot sa kanilang pasukan. Ang isa sa kanyang mga kamag-anak ay tumawag kay G. Will ng isang tawag na humantong sa kasalukuyang sitwasyon, kahit na ang dalawang tagapamahala na dapat ay bibili ng mga stock ay nagmamadaling bumalik dito. Pinagpapawisan ngayon si Blake ng bala. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Agad siyang lumingon upang tumingin kay Jarvis na nakahiga pa rin sa lupa na may paumanhin na mga mata. Mabuti sir, bakit hindi mo nabanggit na pinapasok ka ni G. Lyle? Sa katunayan, ito ay talagang hindi pagkakaunawaan. Sabi ni Blake sa malamig na pawis. Ang pagkakaiba-iba ng kapangyarihan sa pagitan ni G. Dean at G. Lyle ay napakalaki. Siyempre pakiramdam ni Blake ay kinilabutan. Naunawaan agad ng mga tanod ang sitwasyon at bawat isa sa kanila ay kinakabahan na umatras. Para bang sumailalim lamang sila sa isang 80 degree flip, matalino sa ugali. Mas lalo lang itong humanga kay Michelle. The asterisk man. Sa totoo lang, sino siya? Paano mahahawakan ng isang tao ang gayong kapangyarihan? Sabi ni Michelle habang nakatitig kay Jarvis, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Si Yolanda naman, nakatingin sa kanila. Tapos tumawa siya ng hysterically bago sumigaw, hahaha. Dun ba asterisk ses ka? Sisiguraduhin kung lahat kayo ay patay ng madaling araw sa pagsampal sa akin. Panipi, mas maraming sampal ang umalangaw sa restoran habang patuloy na sinampal ni Yolanda ang bawat tanod ng maraming beses. Bagaman siya ay binugbog ilang segundo lamang ang nakakaraan, ang kanyang kakuhan ay umabot sa mga bagong taas. Ngayon na maaari niyang labanan ng walang anumang mga epekto, alam niyang hindi siya papabayaan ni Jarvis. Ginoo, Jarvis, maaari ko bang malaman kung sino ang iyong ama? Nahihiyang tanong ni Blake. Hey, ang tatay ko ay si Thomas Fish. Parehong ang aking mga magulang ay nasa Seren Org, at maging si G. Edward dito ay kilala sila, sabi ni Jarvis na smugly. Thomas Fish. Alam ko ang ilan sa mga koneksyon ni G. Lyle, ngunit hindi siya. Si G. Lyle ay nakialam para sa kanya. Iyon, hindi tama ang tunog
Napaisip si Blake sa sarili. Manalo ka. Alamin ang iyong lugar, matandang tao. Sasampalin. Kita ng 2 beses tulad ng ginawa sa akin ng mga tanod. Panipi, sinabi ni Yolanda habang naglalakad siya papuntang Blake, sabik. Blake, matagal na, ha? Sabi ni Gerald na nakangiti ng bughaw. Pagkatapos ay tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at tumayo. Doon, ang mga kamay ay nasa kanyang bulsa. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.